Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Isa po ako sa mga silent listener ninyo habang bumabiyahe o nagpapahinga after work. Ang dami kong realization sa mga kwento nyo. Kasi minsan doon mo lang talaga makikita kung paano nadadala ng tukso ang tao. Ako nga po pala si Franco, 24 years old, taga Lipa, Batangas. Hindi ko po ginamit ang tunay kong pangalan dahil sobrang sensitibo ng kwento ko. Kilala po ako sa lugar namin bilang tahimik, masipag at maaasahan pagdating sa mga sirang tubo, gripo, lababo o kahit anong kailangang kumpunihin sa bahay. Hindi naman ako licensed plumber talaga, pero dahil marunong akong mag-ayos at natuto ako sa tito ko noon, ay ako na lagi ang takbuhan ng mga kapitbahay kapag may problema sila sa tubig o tubo. Minsan simpleng tagas lang, minsan baradong lababo, minsan sirang flash ng CR. At dahil sideline ko rin yon habang naghahanap pa ako ng mas stable na trabaho, ay pinatus ko na talaga. Isa sa madalas magpatawag sa akin ay ang ninang kong si Sheila. Biyuda na siya at mag-isa na lang nakatira sa bahay nila. Simula nang mamatay ang asawa niya, ilang taon na ang nakakaraan. Magkatapat lang halos ang bahay namin. Kaya kapag may kailangan siya, isang sigaw lang mula sa bintana nila. Dinig agad sa bahay namin. "Franco, busy ka ba?" Kapag naririnig ko ang boses niya ay alam ko na agad. May sira na naman daw. Minsan tatawagin niya ako dahil mahina raw ang pressure ng shower. Pagdating ko doon ay okay naman pala. Minsan naman barado raw ang lababo. Pero konting pihit ko lang ay umaagos na ulit. Noong una ay wala naman akong iniisip. Natural lang naman na tumulong ako, lalo na't ninang ko siya. Tsaka mabait naman talaga si Ninang Sheila sa akin simula bata pa ako. Mahilig siya magbigay ng pagkain. At kapag may niluluto siya ay lagi akong inaabutan. "Uy, magdala ka nga nito sa inyo. O kaya, kain ka muna bago umuwi." Minsan naman habang nag-aayos ako ng tubo sa ilalim ng lababo, ay mararamdaman kong nakatayo lang siya sa likod ko habang nakatingin. "Ang sipag mo talaga, Franco." Ngingiti-ngiti lang ako kasi nahihiya ako minsan at hindi ko rin naman pinapansin. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang mas dumadalas na yata yung pagtawag niya sa akin. Halos linggo-linggo. Minsan 2 beses pa sa isang araw. At kahit gabi na ay tatawag pa rin siya. "Franco, pasuyo naman. Tumutulo yata yung gripo sa taas." Ako naman, dahil wala rin masyadong ginagawa minsan, ay pumupunta agad. Hindi ko rin alam kung bakit parang hindi ako marunong tumanggi sa kanya. Siguro dahil close talaga kami. Siguro dahil naaawa ako dahil mag-isa lang siya. O siguro, gusto ko rin yung feeling na ako ang lagi niyang hanap. Habang tumatagal ay mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Hindi na lang puro pag-ayos ng tubo ang pinag-uusapan namin. Minsan, nagkukwentuhan na kami tungkol sa buhay, sa asawa niyang namatay, sa mga problema niya, sa pagiging mag-isa niya sa bahay. At doon ko mas nakita yung lungkot niya.
May mga gabing tatambay lang ako doon matapos mag-ayos kunwari ng kung ano. Magkakape kami. Minsan kakain. Minsan magiinuman pa ng beer. Hanggang sa napansin ko ring parang iba na minsan yung tingin niya sa akin. At hindi ko ma-explain noon. Basta parang hindi na lang pangninang. May mga pagkakataong hahawakan niya ang balikat ko habang nagsasalita. Minsan tatawa siya tapos hahampas sa braso ko ng malambing. Minsan naman tititigan niya lang ako habang nagkukwentuhan kami. At hindi ko alam kung bakit. Pero habang tumatagal ay parang hinahanap-hanap ko na rin siya. Mas lalo pong naging madalas ang pagsasama namin ni Ninang Sheila pagkatapos noon. Kapag wala akong ginagawa sa bahay, ay tatawagin niya naman ako para kumain. Minsan may luto siyang sinigang, minsan adobo, minsan simpleng pansit lang. Dito ka na maghapunan, Franco. At syempre, hindi naman ako nakakatanggi. Bukod sa masarap siya magluto, ay komportable rin ako kapag kasama siya. Habang tumatagal ay mas humahaba na rin ang usapan namin. Minsan inaabot kami ng 12:00 ng gabi. Kakakwentuhan lang sa terrace nila habang umiinom ng beer. Doon ko mas nakilala si Ninang Sheila. Hindi lang siya yung masayahing kapitbahay na nakikita ko dati. May lungkot pala talaga siyang tinatago. Madalas niyang ikwento kung gaano kahirap mag-isa sa buhay. Yung gigising siyang walang katabi. Yung kakain siyang walang kausap. Yung gabi-gabing tahimik lang ang paligid niya. At ewan ko ba, habang pinapakinggan ko siya ay parang naaawa ako. Pero habang tumatagal ay parang hindi na lang awa yung nararamdaman ko. Minsan napapansin kong masyado na kaming komportable sa isa't isa. Kapag magkatabi kami sa sopa ay dikit na halos ang braso namin. Minsan hahawakan niya ang kamay ko habang tumatawa. At minsan ako naman yung nahuhuling nakatingin sa kanya ng matagal. Hanggang dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Malakas ang ulan noon. Tipong halos hindi na makita yung kalsada sa lakas ng buhos ng ulan. Tapos biglang nawala ng kuryente sa buong lugar. Nasa bahay nila ako noon. Dahil pinapacheck niya yung tumutulong tubo sa kusina. Pero sa totoo lang, ay parang okay naman talaga. Dito ka muna, hanggang humina ang ulan, sabi niya. Kaya naupo lang muna kami sa sala habang may kandilang nakasindi sa mesa. Tahimik lang kami nung una. Nakikiramdam sa ulan at kulog sa labas. Hanggang sa bigla siyang nag-open. Ang laki mo na talaga, Franco. Natawa lang ako. Siyempre naman, Ninang. Pero iba yung tingin niya nung gabing yon. Hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam kong may kakaiba. Hanggang sa lumapit siya sa akin. As in sobrang lapit. Naamoy ko ang pabango niya. At bago pa ako makapagsalita, ay hinawakan niya ang mukha ko. Ninang? Pero hindi na siya nagsalita. Bigla niya akong hinalikan. At nanigas talaga ako nung una. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ninang ko siya. Pero habang tumatagal yung halik namin, ay parang nadala na rin ako. At doon na tuluyang may nangyari sa amin. Hindi ko na idedetalye lahat pero doon ko unang naramdaman yung klase ng lambing na hindi ko pa nararanasan dati. Parang alam na alam niya ang gagawin niya. Kasi parang kabisado niya kung paano ako pahinain. At aminado ko na tuluyang bumigay sa kanya.
Pagkatapos nun ay pareho kaming hingal habang nakahiga lang sa madilim na sala nila habang umuulan pa rin sa labas. Grabe, Ninang, nakakapangatal kayo ng laman. Ang galing nyo pala. Hindi ko napigilang sabihin. Napatawa lang siya habang hinahaplos ang dibdib ko. Pero simula nung gabing yon ay may nagbago na talaga sa amin. Dahil hindi na lang siya yung ninang kong nagpapatulong mag-ayos ng tubo. At hindi na rin ako simpleng inaanak lang niya. At doon ay nagsimula yung lihim naming relasyon. Pagkatapos nung gabing may nangyari sa amin ay parang pareho na kaming nahulog sa sitwasyon namin ni Ninang Sheila. Noong una ay akala ko isang beses lang mangyayari. Na baka nadala lang kami ng klima, ulan at emosyon. Pero hindi pala. Kinabukasan pa lang ay parang hinahanap-hanap na agad namin ang isa't isa. Kapag hindi niya ako nakikita buong araw, ay magchat-chat na siya. Busy ka? Punta ka mamaya. May papagawa ko. At alam ko naman na minsan wala talagang ipapagawa. Tuwing gabi ay hinihintay ko na lang na makatulog ang nanay ko bago ako dahan-dahang lalabas ng bahay. Tahimik akong tatawid papunta sa bahay nila Ninang Sheila. Minsan sa kusina kami aabuti ng kapilyuhan at kapilyahan. Minsan sa sala habang nanonood ng TV. Minsan naman sa kwarto niya hanggang madaling araw. At habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging malapit. Hindi lang naman puro harutan. Minsan kasi nag-open up na siya tungkol sa buhay niya. Kung gaano siya nalungkot nang mawala ang asawa niya. Kung paano siya nasanay na walang kasama. At kung paano siya natakot tumandang mag-isa. Ako naman, ewan ko ba. Pakiramdam ko importante ako kapag kasama ko siya. Parang ako yung nagpapasaya ulit sa kanya. At aminado ko na naaadik din ako sa atensyon at lambing niya. Iba kasi si Ninang Sheila magmahal. Alagang-alaga niya ako. Kapag pumupunta ako sa kanila ay may pagkain agad. Kapag pagod ako ay kukuha niya ako ng tubig. Minsan hahaplusin pa ang buhok ko habang magkatabi kami. Na para bang hindi ko napansin na masyado na pala akong nasasanay sa kanya. Hanggang sa halos gabi-gabi na akong nasa bahay nila. At doon na nagsimulang makalata yung mga tao sa paligid namin. May mga kapitbahay na napapansin daw na 10 oras na akong umuwi. Minsan alas 12. Minsan madaling araw na. Noong una hindi ko pinapansin. Sabi ko sa sarili ko ay wala naman silang pakialam. Pero habang tumatagal ay parang iba na ang tingin ng mga tao sa amin. Kapag dumadaan ako sa kanto ay may maririnig akong bulungan. Minsan may pahabol pang tingin. Laging nandoon si Franco ah. Diyos ko, batang-bata na dali. Minsan naman habang bumibili ako sa tindahan ay biglang tatahimik yung mga nagkukwentuhan. Parang alam kong kami ang pinag-uusapan. At kahit si Ninang Sheila ay napapansin na rin pala yun. Parang nai-issue na yata tayo dito sa atin ah. Pabiro niya lang sabi minsan. Pero halata kong kinakabahan siya. At doon din ako nagsimulang kabahan. Kasi habang tumatagal ay hindi na lang yun simpleng sikreto. Parang unti-unti na kaming nahuhuli ng tingin ng mga tao. Pero sa totoo lang, kahit alam naming mali at posibleng maiskandalo kami balang araw, ay pareho naming hindi matigil. Kasi sa bawat gabing magkasama kami, pakiramdam namin ay parang kami lang yung nagkakaintindihan. At doon namin hindi napansin na habang lumalalim ang relasyon namin ay palapit na naman ng palapit yung araw na sasabog lahat ng sekreto namin. Mas lalo pong lumala lahat nang minsang mahuli ako ng nanay ko. Galing ako noon sa bahay ni Ninang Sheila.
Halos mag-aalas-dos na ng madaling araw at dahan-dahan akong pumasok sa bahay namin para hindi mahalata. Akala ko tulog na ang lahat. Pero pagbukas ko ng pinto ay nadatnan ko si nanay na nakaupo sa sala habang nakapatay ang ilaw at nakatingin lang sa akin. Parang nanlamig ang buong katawan ko. "Saan ka galing?" Malamig niyang tanong. Hindi agad ako nakasagot kasi alam kong alam niya. Sa bahay po ni Ninang." Sagot ko. "Anong ginagawa mo doon ng ganitong oras?" Doon na ako kinabahan. Kasi noon ko lang nakita yung ganong itsura ng nanay ko, na parang disappointed, parang galit, at parang may iniisip na siyang hindi maganda. Kaya sinubukan ko pang magsinungaling. Sabi ko may inayos lang akong tubo, pero halatang hindi siya naniwala. "Franco, wag mo akong ginagawang tanga ha." Tahimik lang ako. At simula noon ay napansin kong iba na ang kilos ni nanay. Kapag tatawid ako sa bahay ni Ninang Sheila ay nakatingin siya. Kapag gabi at wala ako sa bahay ay chinecheck niya kung nasaan ako. Hanggang sa dumating yung hindi namin inaasahan. Kumalat na pala talaga yung chismis sa baryo. May mga kapitbahay na nakakita raw sa akin na madaling araw nang lumalabas sa bahay ni Ninang. Yung iba naman ay sinasabing matagal na raw nilang napapansin na sobrang close namin. At syempre, mabilis kumalat ang kwento sa lugar na puro chismosa. Sa tindahan pa lang ay ramdam ko na agad. Kapag bibili ako ay biglang tatahimik yung mga nagkukwentuhan. Minsan may maririnig pa akong bulong pero halatang parinig. "Magninang pala naman. Hindi na nahiya sa mga tao. Doon na magdamag at magkasama." Kunwari hindi ko naririnig, pero sa totoo lang ay sobrang bigat sa pakiramdam. Kahit sa inuman sa kanto ay naging topic na rin kami. May mga tropa akong pabiro pang nagtatanong, "Uy Franco, madalas ka raw sa bahay ng ninang mo ah." Tatawa sila pagkatapos pero alam kong may laman yung biro. Habang si Ninang Sheila naman ay napapansin kong bihira na lumabas ng bahay. Siguro, ramdam na niya ang mga tingin ng tao. Kapag nagsisimba kami tuwing linggo, pakiramdam ko ay lahat nakatingin sa amin. May mga matatandang bulong ng bulong. Yung iba halatang ginajudge kami. At doon ko unang naramdaman yung hiya. Kasi hindi na lang kami ni Ninang Sheila yung nakakaalam sa relasyong merong kami. At parang buong baryo na yung nakikialam sa buhay namin. Unti-unti ring nasisira ang pangalan naming dalawa. Ako, na pag-uusapan bilang binatang pumatol sa sarili niyang ninang. Si Ninang Sheila naman ay tinatawag ng iba na malandi at desperada daw dahil byuda. Masakit marinig lahat yun. At kahit pilit naming itinatago ang relasyon namin ay parang wala na ring saysay. Kasi bawat galaw namin ay may matang nakabantay. Doon na nagsimulang pumasok sa isip ko na baka hindi talaga tama yung ginagawa namin. Isang gabi ay nagpaalam ako kay nanay na may aayusin lang akong gripo sa kabilang kanto. Pero ang hindi ko alam ay nakabantay na pala siya sa akin. Pagdating ko sa bahay ni Ninang Sheila ay tahimik lang lahat. Pumasok ako gaya ng nakasanayan namin. Nasa sala siya noon, naka-shorts at oversized na damit habang naghihintay sa akin. "Akala ko hindi ka makakapunta eh." Nakangiti niyang sabi. Hindi ko alam na ilang minuto lang pala kaming naglalambingan ay may isang taong galit na galit nang nakatayo sa labas. Bigla na lang bumukas ng malakas yung pinto. "At dito ka pala talaga pumupunta gabi-gabi?" Sigaw ni nanay. Parang tumigil ang mundo ko nung makita ko siya. Galit na galit at halos nanginginig. Nanlaki naman ang mata ni Ninang Sheila. "Mare, wag mo kong tawaging Mare." Sigaw agad ni nanay.
Hindi na ako agad nakapagsalita kasi hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Nay, makinig muna kayo. Ano pang pakikinggan ko, Franco? Nakakahiya kayong dalawa. Dahil sa lakas ng boses ni nanay ay nagsilabasa na ang mga kapitbahay. Yung iba sumisilip sa bintana. Yung iba ay nasa labas na mismo ng bahay ni Ninang Sheila. At doon na nagsimula yung sobrang nakakahiya na eksena. Diretsyong hinarap ni nanay si Ninang Sheila. Kumari pa naman kita? Sigaw niya habang umiiyak na sa galit. Imbis na maging ina ka sa anak ko, kinalantari mo pa? Tahimik lang si Ninang Sheila habang namumula ang mukha niya dahil sa kahihiyan. Inabuso mo ang inosenteng pagkatao niya. Dagdag pa ni nanay. Wala ka na bang ibang lalaki na pwedeng patulan? Inaanak mo pa talaga? Hindi ganun yun. Mahinang sagot ni Ninang. Pero hindi na nakinig si nanay. Anong hindi ganun? Gabi-gabing pumupunta rito ang anak ko? Sinusubukan kong umawat. Nay, tama na po. Pero lalo lang nagalit si nanay sa akin. At ikaw? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Ninang mo yan? Doon na talaga ako natahimik. Kasi kahit anong sabihin ko ay alam kong mali talaga ang tingin ng mga tao sa relasyon namin. At habang tumatagal ay dumadami na rin yung mga nanonood sa labas. May mga bulungan, may mga nakatingin. Yung iba halatang inaabangan talaga yung gulo. Hanggang sa may tumawag na ng barangay dahil sobrang ingay na. Pagdating ng mga tanod ay doon kami pinapunta sa barangay hall para mapag-usapan. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Parang gusto ko na lang maglaho sa hiya. Sa barangay ay umiiyak si nanay habang nagkukwento lahat. Habang si Ninang Sheila naman ay tahimik lang at halos hindi makatingin sa akin. Doon nagkaroon ng kasunduan na kailangan naming tigilan lahat. Bawal na akong pumunta sa bahay nila. At bawal na rin niya akong kausapin o tawagin pa. Kapag hindi raw nasunod, ay magsasampa na ng kaso si nanay laban kay Ninang Sheila. Tahimik lang kaming dalawa habang pinapakinggan yon. At sa unang pagkakataon ay doon ko nakita si Ninang Sheila na umiyak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil alam naming pareho na doon na rin matatapos ang lahat ng meron sa amin. Kinabukasan matapos ang iskandalo sa barangay ay maaga kong nagising dahil hindi ako mapakali. Mabigat ang pakiramdam ko buong gabi na parang may kulang, na parang may nawala agad sa buhay ko. Paglabas ko ng bahay ay doon ko nakita na may nakaparadang tricycle sa tapat ng bahay nila Ninang Sheila. May mga kahon, may mga gamit na inilalabas at tahimik lang akong nakatingin mula sa amin habang nakikita kong naghahakot sila. Doon ko na-realize na aalis na siya. Hindi ko alam kung saan ang punta niya. At hindi ko rin alam kung babalik pa ba siya. Gusto ko siyang lapitan noon. Gusto kong magtanong. Gusto kong mag-sorry. Pero hindi ako makagalaw. At siguro, siya rin. Kasi kahit isang beses ay hindi siya lumingon sa direksyon ko. Hanggang sa tuluyan ng umalis yung tricycle. At doon na tuluyang natahimik ang lahat. Hindi na kami nakapag-usap pa pagkatapos ng nangyari. Akala ko noon madali lang ako makaka-move on. Akala ko init lang o excitement yung naramdaman ko. Pero mali pala ako. Doon ko unang na-realize na hindi lang pala init ng katawan yung namamagitan sa amin. May totoong damdamin na pala talaga. Na-miss ko siya. Yung tawag niya sa pangalan ko. Yung simpleng pag-aalala niya kung nakakain na ba ako. Yung pakiramdam na may taong naghihintay sa akin gabi-gabi. Pero sa baryong mapangusga at sa relasyong bawal sa paningin ng karamihan, ay alam naming dalawa na kailangan na talaga naming tapusin lahat bago pa kami tuluyang lamunin ng kahihiyan at chismis. Hindi naging madali sa akin yung pag-move on.
Halos taon din bago ako naging okay. At sa totoo lang, hanggang ngayon nga ay single pa rin ako. May mga naging kausap naman ako minsan pero parang wala pa rin tumatapat sa nararamdaman ko noon kay Ninang Sheila. At sa maniwala kayo o sa hindi, minsan umaasa pa rin ako na baka balang araw ay mag-cruise ulit ang landas naming dalawa. Hindi para ituloy pa yung mali, kundi para kahit papano ay makapag-usap man lang kami ng maayos at malaman kung naging masaya rin ba siya sa mga panahong magkasama kami. Maraming salamat Papa Choy dahil isa kayo sa pinapakinggan ko noong mga panahong magulo ang isip ko. Sana po may napulot din kayong aral sa aking kwento na minsan hindi sapat na mahal mo yung tao. Kapag mali ang sitwasyon at maraming masasaktan, ay may mga relasyong kailangan talagang bitawan kahit masakit. Alam mo Franco, bata ka pa at marami ka pang makikilala. Minsan may mga taong dumarating para turuan tayo, hindi para makasama habang buhay. Ang mahalaga ay natuto ka sa naging pagkakamali mo. Respect boundaries palagi at huwag hahayaang emosyon ang magdikta sa desisyon. Darating din yung tamang pagmamahal para sa iyo. Mga solid na kapapachoy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Franco, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.